Posible raw magdeklara ng suspensyon ng writ of habeas corpus si Pangulong Duterte kung magpapatuloy ang anyay rebelyon sa Mindanao na nag-ugat sa Maute Group. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi ito martial law. Mula sa Davao City, may ulat on the spot, si Rida Reyes. Rida? June, bagamat nakasailalim pa rin ang buong bansa sa state of lawless violence, matapos nga ang nangyaring pagsabog dito sa Davao nitong nakaraang Setyembre, agad naman ngayon kaninang nagbanta ang si Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakaraang Biyernes na handa raw siyang magsuspindi ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus sakaling magpatuloy ang anyay rebelyon o lawlessness sa Mindanao. Dahil umano sa rebelyon sa Mindanao, posible raw mapuwersa si Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang writ of habeas corpus. There's a rebellion. There's a rebellion being waged now in Mindanao. At kung magkalat itong still lawlessness, I might be forced to, ayoko. Warning ko lang sa kanila yan, ayaw ko. Kasi hindi maganda. But if you force my hand into it, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. Sandigan ng karapatan ng bawat Pilipino ang writ of habeas corpus na ang ibig sabihin sa salitang Latin ay ilabas o ipakita ang katawan. Proteksyon ito laban sa iligal na pag-aresto o pag-detain. Batay sa saligang batas, hindi pwedeng suspendihin ang writ of habeas corpus maliban na lamang kung may pananakop, rebelyon o banta sa seguridad. Noong martial law, sinuspendi ni dating Pangulong Marcos ang writ of habeas corpus kaya maraming kritiko noon ng gobyerno ang inaresto at kinulong. Pero paglilinaw ni Pangulong Duterte, hindi magiging mala martial law ang kanyang magiging hakbang. Not martial law. Wala akong balak sa politika. But I will, kasi wala akong remedy. I cannot issue an order without a valid. I have to build a case one by one. Ang gusto lamang daw ng Pangulo, arestuhin ang mga nagpapasimuno ng gulo. I will declare a suspension of the writ of habeas corpus. Pick upin ko yan lahat. Dalhin ko dyan sa samal, butasan ko yung samal sa gitna para lumubog. Kasali na sila. Mamili sila. Kamakailan lang, isinulong ni Senador Richard Gordon ang pagbibigay ng emergency power sa Pangulo, kabilang na ang kapangyarihang magsuspende ng writ of habeas corpus para aniya palakasin pa ang kampanya ng gobyerno laban sa droga at terorismo. Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin ng state of lawless violence ang buong bansa kasunod ng pambobomba sa Davao City nitong Setyembre kung saan 15 ang nasawi. Patuloy namang gumugulong ang prosesong pangkapayapaan sa Mindanao. Kapipirma lang ni Pangulong Duterte kamakailan ng kautusang nagpapalawak sa Bangsamoro Transition Council ang konsehong magbabalangkas ng kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan. Sa ngayon, June, ay sinusubukan pa rin nating makuhanan ng mas malalim na paliwanag itong kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte kung ano nga bang naging basihan sa kanyang pagbabanta ng pag-suspend ng writ of habeas corpus kung kinakailangan. Pero kanina ay sa panayam naman dito kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, nilinaw niya na itong pagbanggit daw ng Pangulo sa writ of habeas corpus suspension ay may kinalaman daw doon sa malawak na problema ng droga sa buong bansa at hindi raw doon sa sinasabing lawlessness o rebellion sa Mindanao. June. Naku, nagkaiba-iba na. Pero curious lang ako, Rida, no? Ang pinaghuhugutan niya ay rebellion sa Mindanao ang rason. Pero alam naman natin yung pinakamalaking rebel group sa Mindanao, which is the MILF, ay mukhang okay naman ang takbo nung prosesong pangkapayapaan para matapos na yung rebellion na isinasagawa nga ng grupong MILF. Ano? So saan pa, anong grupo pa ang tinutukoy niya na may rebellion na nangyayari sa Mindanao at kailangang magkaroon nga ng suspension ng writ of habeas corpus? Alam, yes.
Exactly. Alam mo, actually, tinatanong natin yan dun sa mga ibang mga AFP units dito, mga security sources, ika nga ano. Ang nakuha nating impormasyon, bukod dun sa ongoing naman na usapin ngayon para nga ma-resolve na itong mga tensions sa Mindanao, marami pa rin, the fact remains, June, na marami pa rin mga extremist groups na hanggang ngayon ay nag-infiltrate pa rin sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Of course, nandiyan dyan yung Abu Sayyaf doon sa bandang Sulu Archipelago. Andiyan dyan din yung Mauti Group na kasama nga doon sa nasabi nitong si Pangulong Duterte na kamakailan sa Lanao naman daw sila nagtatribe. And of course, yung third is itong ano ba ito? Khalifa Islamia na hanggang ngayon ay connected pa rin daw doon sa area ng Davao na kaya naman na hanggang ngayon ay naka-heightened alert din naman itong buong Davao dahil posible raw na baka sila ay kasama pa rin sa mga magkasik ng lagim. So, ang bottom line dito, June, ay hindi pa rin daw nawawala yung banta ng terorismo dahil marami pa rin daw mga extremist groups na gumagalaw at syempre, ngayon ay ino-operate pa rin unti-unti ng AFP, June. Kung ang sinasite, Rida, ay ang security situation sa buong Mindanao at kung sakaling ang i-lift o i-suspend yung writ of habeas corpus, ano yun? Sa Mindanao lang or pati Luzon at Visayas? Oo nga, actually, June, medyo malabo pa ang konteksto ng Pangulo dun sa nakaraan niyang speech. Kailangan ng clarification dyan. Dahil before niya minention yung suspension ng writ of habeas corpus, ang minention lang niya ay because of the rebellion na nag-i-exist pa rin sa Mindanao, care of the Maute Group. So parang yun yung ating understanding na baka nga may kinalaman dun sa Mindanao. Pero kung sakali man daw na magpatawag, remember, noong 2009, di ba, pagkatapos ng nangyaring ito sa Maguindanao Massacre, di ba si Pangulong Arroyo mismo ay nagpatawag din ng martial law at pinuspende niya yung writ of habeas corpus sa Mindanao lamang, hindi sa buong bansa. Sa Ibig Maguindanao sabihin, lang. posibleng gawin din yan ng Pangulo if he feels the need to do that. Exactly. So, kaya ngayon, kailangan pa rin nating malaman kung yaman din lang na sinasabi nila na meron ngang presensya ng mga terrorist extremist group sa Mindanao, ano nga ba yung kailangang maging, kumbaga, indication at yung element na mismo na present para kailangan nang ipatawag yung writ of habeas suspension of writ of habeas corpus, June. Tama kasi sinabi mo kanina, mukhang marami pang dapat linawin dito ang palasyo. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.